Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Natapos na tayo sa clutch side tsaka sa magneto side. Ngayon naman dito na tayo sa transmission assembly, yung pinaka-tiyan ng makina. Rekta baklas na ng oil seat, retainer. Sunod na rin ang mga crankcase bolt. Gamit ang socket na 8mm. Bibilisan ko na at ako'y na-excite na. Tanggal na lahat ng tornilyo. Gagamit na tayo ng crankshaft puller para mabuksan na natin ang crankcase. Gamit po tayo ng proper tools. Ayon po yan sa Suzuki service manual. Huwag po tayong gagamit ng screwdriver para mapaghiwalay ang crankcase na yan. Dahil pwedeng pagmulan ng leak pag na-damage ang crankcase. At possible din na ma-disalign yung crankshaft pag pinilit nating paluin. Ayun, nabiyak ko na yung crankcase. Lumitaw na yung ating transmission assembly. Sinunod ko na yung balancer bearing. Tapos pati na rin yung balancer gear. Check ko na rin yung damper tsaka yung spring kung okay pa ba or hindi na. Gear shift cam, tatanggalin na rin. Kickstarter drive gear, washer. Tanggalin na rin ang engine filter. Gear shift fork shaft, dalawan, isang maliit, isang malaki. Tanggalin na rin ang gear shift forks, 3 piraso. Ikutin pa kaliwa ang kickstarter shaft upang matanggal ito. Tatanggalin ko na rin yung sprocket spacer at susunod ko na yung transmission assembly. Yan, ganyan lang kadali. Tanggal na ang transmission assembly. Tatanggalin ko na rin yung kick shaft stopper. 2 bolt tapos 2 piraso rin na stopper. Crankshaft driven gear. At gamit ulit tayo ng crankshaft puller para tanggalin na natin ang crankshaft assembly. Huwag po natin pupukpukin dahil napakaselan ng ating crankshaft. Maaaring ma-disalign yan sa kakapukpuk. Tanggal na ang ating crankshaft. Lilinisan ko na rin lahat ng parts, lalo yung crankcase. Pagkatapos lahat yan, i-check natin. Hanggang dito na lang ulit. Abang-abang sa pag-check sa mga pyesa. Hanggang sa muli. Bye-bye!